Maaaring may haharap dito sa dambana, sa altar. Let's see if this is related to marriage or kasal. But I do see someone here with the Hierophant energy. It looks like someone here could be facing, yun nga, marriage. But we're gonna find out if marriage is really connected in this reading. But I do see na parang meron dito yung parang taimtim na nananalangin at nagdadasal. Okay? But for some reason, maaaring may kinalaman sa pagbabago or guidance. Parang this individual here, either you or the person you're connecting with, asking for guidance of the divine, unseen forces, the angels and guides na gabayan siya sa gagawin niya ritong connection. I mean, sa gagawin niya ritong desisyon patungkol sa connection na ito na posibleng papasukin niya. Dambana, altar, regardless of your religion, just take how this resonates, okay? Let's see what's happening here. Okay. No. Judgment in reversed energy. Three of Swords right at the heart of this reading. Okay. Oh no. So, before we start talking more about this reading of yours collective, let me just greet everybody. Hi and hello po sa mga new subscribers. Thank you so much for the warm love at support na binibigay sa akin ng mga pabalik-balik na mga viewers. By the way, ako po pala si Yan, new subscribers. Welcome po kayo dito. At kung hindi nyo pa notice, meron pa po tayong other channel. The link is down below sa ating description box. So yun nga mga babes, no, wala po tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede nyo rin pong i-flip yung roles if you want. And at the end of the day, you always have your free will. So yun nga mga babes, no, timeless ito, pwedeng tapos na, nangyari na, ganun. At sa iba, pwede naman nangyayari sa kasalukuyan, at pwede namang sa iba ay hindi pa at isang prediction sa kanilang future. So, dito nakikita ko ng malinaw that with the Four of Wands energy and there's this strong Three of Swords and Four of Wands, I do see na maaaring mabalitaan mo or makarating sa'yo na yung ex mo ay maaaring ikakasal na sa iba. So, ulitin ko lang, this will not resonate to all of you guys, but I do see you right here receiving news or balita. May malalaman kayo, mababalitaan, I must say, okay, about your ex na siya ay ikakasal na. So, nakikita ko dito mga babes, no, na after mong marinig or after mong malaman yung mga ganitong klase ng balita about your ex, marami ritong papasok sa isip mo. Parang, ikaw ito na hindi ka makapaniwala na ikakasal siya. Okay? May ganun ka sa isip mo, hindi ka makapaniwala na ikakasal siya rito. Samantalang, hindi niya nga yun ibigay sa'yo, yung kasal. Or hindi siya naging responsible doon, no? Tapos ngayon magpapakasal siya sa iba, parang ganun ka. So may ganun kang energy rito with the Two of Swords energy and there's this Six of Coins, parang sa akin hindi niya naibigay yun, pero sa iba, willing niya ibigay yung kasal.
Yan 'no. So, may mga gano'n kang questions 'no. However, ikaw 'to nasa kabilang banda may iniisip ka rin, well, good luck na lang talaga sa kanila. Kung hanggang saan siya magiging responsable diyaan sa marriage na 'yan or diyan sa pagpapakasal na 'yan 'no. Parang, tingnan na lang natin 'yan 'no, may gano'ng energy rito. Pero alam mo sa nakikita ko rito, galit ka, pero yung energy mo is hindi yung energy ng gusto mong makipagbalikan sa kanya, wala. Pero nandun ka sa part na parang nabibwisit ka kasi yung iba na naalok niya ng kasal or ready siyang magpakasal dito 'no, tapos ikaw na posibleng, waiting ka 'no, napakasalan ka niya before is hindi nangyari. Tapos ngayon sa iba malalaman mo na parang ikakasal siya, parang ito ka na, "Ha?" May gano'n ka sa energy mo 'no? With the Four of Cups energy to the Six of Cups, yeah. I do see na kung sino man 'tong ex mo na 'to 'no, with that strong King of Cups right in there. Look at the King of Cups here. Alam mo ba na itong King of Cups na 'to, itong King of Cups sa tarot deck na ito 'no, is one of the saddest kings of all. Yan, miss yan. Meron ba namang ikakasal na malungkot? Oo, siya. Malungkot yung ikakasal dito, yan. But I must say 'no, strongly may nakikita po akong bata dito. So, posibleng ang rason kung ba't sila may kakasal, it is because of a child, yan. So, whatever the case may be, doesn't have to be applicable to all, pero yung yung iba talaga is strongly potential may batang involved, okey? So, nakita ko rito na pagdating sa bata, walang problema. Magagampanan niya yung responsibility niya sa bata. Nakikita ko magiging happy yung anak, okay? Kasi magiging isa siyang mabuting tatay dun or magiging isa siyang mabuting ina or nanay dun sa bata na magiging anak nila. Yun yung nakikita ko rito na matuturing niya ritong treasure at yung bata yung magiging pundasyon ng marriage kaya tatagal. 'Yan. Kumbaga parang yung anak na yun or yung supling na yun or yung bata na yun na nakikita ko rito mahal na mahal nitong person mo, okey, itong ex mo. Mahal na mahal niya yung anak niya with that person, okey, with sa kung sino man yung pakakasalan niya, okey. May batang lumalabas dito, mahal na mahal niya yung bata na yun. So dun nakikita ko magagampanan niya yung responsibility niya doon sa child or doon sa baby, 'yan 'no, dun sa offspring 'no kung tawagin. Pero nakikita ko rito sa bata magagampanan niya yung responsibilidad niya. Pero dun sa nanay ng bata or dun sa ama ng bata, hindi, okey? Kasi nakikita niya itong desisyon na 'to with the Judgment in reverse energy. Ito yung desisyon na nakikita niya ritong mali na ginawa niya rito sa buhay niya, 'di ba? Imagine, yung nagho-hold na lang ng relationship nila is the child. Yun yung nakikita ko rito. Eh, swerte siya ro'n sa bata, pero hindi siya swerte ro'n sa babaeng pakakasalin niya or lalaking pakakasalan or yung iba pinakasalan na 'no, hindi niya nakikita yung swerte dun sa tao na yun. Bakit? Six of Cups energy, Four of Cups. Kasi ikaw talaga yung gusto niya ritong makasama. Kaya nakikita ko siya ritong nagmumukmok, umiinom, may kulang, okey. Yung child yung happiness niya. So, 'pag nakikita niya yung anak niya 'no, nagiging happy, nagiging lighthearted siya. Nakakalimutan niya yung kakulangan sa life niya 'no, who is ikaw yung kulang. So, nakikita ko rito na sa bata walang problema. Nabibigay niya lahat ng pangangailangan ng bata, masusustentuhan niya, mapo-provide niya. Dahil sobrang mahal niya yung bata, ayaw niya maging broken family yun. So, kahit na hindi niya
talaga as in mahal yung nanay nun or yung tatay nun, nananatili siya dun sa marriage because of the child. Kasi ayaw niya maging broken family, ayaw niya na parang bubulihin ng mga kaklase or aawayin dahil sira yung family niya, no? Ayaw niya yung ganun, no? So, mahal na mahal nito yung anak niya. So, yun na lumalabas dito, no? Pero, feeling incomplete kasi kayo sana yung happy family daw. Itong marriage na to, hindi niya talaga to gusto. So, baka parang pinilit lang na pakasalan sila kasi may bata na involved. Yun yung nakita ko dito. Parang pinilit na lang na magpakasal sila na dahil may child na involved. See? Pero even though, nakita ko rito na kahit na yung child yung nag-hold ng kanilang relationship together na magtagal, nakita ko na sa kalaunan, maghihiwalay din sila. Okay? Lalo na kapag ka meron ng isip yung bata. Okay? Like, yung bata is parang nasa tamang age na. Yung talagang nakakaintindi na, yung may clear understanding na about the situation. Nakikita ko na sa kalaunan maghihiwalay din sila. Kasi puro naman talaga sila bangayan dito. Bago talaga sila ikasal, hindi talaga sila okay, hindi talaga sila nagkakasundo. So parang yung mga parents na lang siguro dito yung nag-push dito sa dalawa na to kasi nga may anak. Kailangan magpakasal sila. Yan, no? Yung iba naman, nagpakasal na, tas lately lang natuklasan, no, na yung ugali pala no is hindi nila kayang tanggapin, hindi pala nila kayang makontrol, no? Ibig sabihin, pangit pala yung ugali sa kalaunan, no? Pero nalaman lang after na makasal. Sa iba, ganun yung rason. So, nakita ko rito na pagdating sa bata, magagawa niya yung responsibilidad niya. Mabibigyan niya ng sapat at sobra pang ang pagmamahal yung bata. Mabibigyan niya yung mga pangailangan. Kahit yung mga wants or yung mga gusto ng bata ng mga laruan, mga damit, food, kahit na ano, mabibigay niya yan. Willing siyang ibigay yan, no? Sa anak niya. Yan. Pero dun sa partner na pinakasalan niya or pakakasalan niya rito, no? Hindi kasi buo yung loob niya eh, no? Yung iba parang natauhan lang after maikasal or yung iba naman parang napilitan lang pala magpakasal dito. Yan, no? So, ikaw talaga yung nakikita niya rito na gusto niya sana yung happy family. Tingnan mo, sa'yo lumabas yung Six of Cups. The Six of Cups here in this reading is the energy of memories of the old days. So, posibleng kayo ito, no, na parang nagkaroon kayo ng pag-uusap before. I'm getting that type of conversation na, alam mo, pag nagkaroon tayo ng anak, gusto ko tumira tayo sa ganito. Yung may mga pangarap kayo together, no, bago pa dumating yung someone else. So, there's a strong third-party connection talaga dito. Okay? So, nakita ko dito na talagang kayo talaga yung original na bumuo ng pangarap na to together, no? So, yung iba, childhood friend nyo siya, no? Dati nagbabahay-bahayan pa lang kayo, mga ganun, no? Ako yung nanay, tapos ikaw yung tatay, no? Or baliktarin nyo na lang, di ba? Na may mga ganyan. Okay? Sa iba, oo. Okay? Pero whatever the case may be, this is the memory na hindi niya makakalimutan ever. Na sana ikaw yung bumuo ng pamilya niya, sana ikaw yung nanay at tatay, di sana hindi silang broken family ngayon, may ganun, no? Pero yun ay isang parte na lamang ng kanyang regret, pagsisisi with the King of Cups energy. Ang King of Cups energy na tong pinakamalungkot na king, no? So, malungkot siya rito kasi mas maganda sana kung ikaw yung nanay ng anak niya. Yun yung nakikita ko dito. Ba? Imagine someone saying, mas maganda sana kung ang kasama ko ay si Collective. Mas masaya sana kung ang kapareha ko at asawa ko ay si Collective. Mas magiging kontento siguro ako kung siya yung makakasama ko hanggang sa nabubuhay ako dito sa earth. Diba? Imagine someone saying that mas, no? So, ibig sabihin, whoever this individual is, this person here with the Two of Wands energy, strength, Nine of Swords, ngayon kitang-kita niya na.
At mas lalong makikita niya pa sa future, 'no, na naging mali ang desisyon na ginawa niya noon at nag-create ito ng malaking impact ngayon sa kanyang buhay. So, nakikita ko siya rito that this person will continue to feel empty or parang hindi kontento or parang merong kulang, 'no, hindi satisfied sa kanyang life, 'no. So, parang nagho-hold on na lang siya dun sa anak niya. Kasi yun yung lumalabas dito na happiness niya and source of energy. So, nakikita ko dito na ikaw marami kang thoughts about your ex, 'no, na, wow, good for him, good for her, 'yan, 'no. Buti naman ikakasal na siya, para manahimik na rin talaga at makapag-move on na lahat, 'no. Kasi parang when you say that, I do see na meron ditong other energies na naapektuhan din. Might be your family, friends, or baka yung family and friends niya. 'Di ba? Para maka-move on ng tuluyan lahat. But you do not know that this person here is feeling like this. Sa lahat ng ikakasal siya 'tong malungkot, 'di ba? So, hindi ko naman siya nakikitang magra-runaway bride siya or hindi susulpot na groom or manggo-ghost na groom. Pero nakikita ko siya rito na matutuloy yung kasal. Ikakasal talaga siya dun, okey? Pero sa kalaunan nakikita ko maghihiwalay din sila. Kasi, hindi naman kasi talaga yung babae na yun or lalaki na yun na pinakasalan niya, yun talagang nais niyang makasama, kundi ikaw. Pero, sa nakikita ko dito mga babes 'no, wala itong balak na lumapit na sa inyo or manggulo or sabihin na magbalikan kayo, wala akong nakikitang gano'n. Pero, ikaw ang magiging laman ng kaniyang fantasy simula ngayon hanggang sa kailanman. Kasi ikaw yung isang pangarap na hindi na matutupad. Yan. Oh no! Yan. Naalala ko tuloy yung kanta na, oh no, oh no, oh no, 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 no. Ganun yung nangyari sa kanya. Oh no, 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 no. Yan. So whoever this individual is, okay, this person parang binabalik-balikan niya yung kanya ritong desisyon, 'no, failed decision sa buhay niya. Parang it's a reminder, okay? Parang gusto niyang sabihin dun sa anak niya na kapag dumating yung time na magmamahal ka, lagi mong pag-iisipang mabuti at titimbangin kung ano yung magiging desisyon mo. Dahil ang desisyon mo ay magkakaroon ng impact sa buhay mo habang buhay. So, parang ayaw niya maulit yung nangyari or ginawa niya sa kanyang nakaraan, 'no, sa kanyang anak dito or magiging anak. So, yeah, these are all the messages we've got right here from this person. Thank you so much, babe, for your time and sarang hayo, love and light. And